Okay, account. At pinakita niya pa sa akin, ma, pero ang mga content niya ay puro. Let's move on with our next story. Ang ating next story category is Hudur. Is a lush kolaba. Is a lush takodo. Lagyan ng asin para balat. Ang kanyang titulo dito is Red Hans Uncle. Red Hans Uncle. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, ito na nga ang aking story, ma. Kwento ko lang yung first ever multi-health experience namin ng friend ko sa unang dorm namin dito sa Baguio Rec. Medyo mahaba to, ma. First year kami na tumain yung dorm namin. Bandang nasa dulo na siya. At ang Giledstra ay creek. Na talaga namang rinig mo yung agos ng tubega. Religion ng may-ari. Ang una na experience nito ay si friendship. Patulog na kasi kami, nagsasara ng bintana namin. Nung pasara na siya, bigla siyang sumigaw ng tama yon. Ilang araw din kami hindi nag-open ng bintana noon at never na rin nagpakita sa amin yung kamay na yon. Ay lang tama na kayo, wala may proof of purchase, alam nga naman makipag-holding hands pa kami sa sinabing na peg nung multoret, ganun. I-read na natin. Read it. Ba, nilalag ba ako? Di naman mahaba. Oo nga, meron, ano nga ako na... Na-enga ako, hindi. Nainis ako. Anyway, laban. Tatapusin ko to, parang mga 5 story lang to. Anyway, let's move on now with our next story. Bilisan na lang natin, tapos parang naka-read ako. Talaga, kaya minsan ayoko lumalabas bago ako magdagot. Kasi nawawalan ako ng energy, naubos ako. So, ayun. Ano ba tong isa? Wait lang. Talaga ako dun, ma. Totoo yun. Pero dahil pinalaki mo kaming matibay, mayaman siguro siya. Ang laki talaga. Pero, na-over siya sa... Hindi nalilinis yung front. Kaya medyo talagang mukhang kulbanga. Anyway. Hintayin natin yung part 2 niya. Ang sakit dito ko. Totoo siya, guys. Akala ko nga rin hindi totoo eh. Anyway, let's move on now with our next. That pala, medyo horror nga na. Let's see kung mamaya mag-let the love begin yun. Alam ko, hindi yung ano ba, yung way, Alam ko, hindi yung ano ba, yung way, This story nating category is... This category is Komedya is a lush SKL. At ang kanyang titulo dito is... Ano? Ay, marami kami mga legit horror. Baka hindi kayo makaslipasil. Naku, dami ko nang narinig ng mga nakakatakot. Ayoko na nga eh. Let's move on na. Sabi niya dito, kanyang titulo dito is a Mission Impossible Sleeping Beauty Edition. So, anong gagawin? Let's read it! Yes, early out ako. Medyo na... Ang sakit! Ano ba yan? Dahil ko naman nararamdaman. Nakakainis naman yung buhay na to.
Anyway, let's move on. Mag-read pa ako ng isa pa. Sabi niya dito, hi Mima Sofiret, ang tanging content creator na namamansin at todo sa pag-work hard. Sana makamit mo na ang lavish lifestyle para may pang-extend ka na sa fun aliw load mo. At hello rin sa mga classmate namin igiras na todo sa pagwansa at Nordy, kahit listening comprehension naman nila ang problema. Gamitin nyo na lang yung sipag nyo sa pag-checkout ng Live Tulela para umangat sa laylayan si Mima. Ano tayo na lang lagi masasaya? Beth. Ikwento ka namin sa mga ants and pregnant centipedes at sa lahat ng mga lamang lupa para mas malawak na ang fan base mo. Maitago mo ako sa pangalang Dora. To give context muna nangyari to year back 2025 at first year college student pa lang kami ng beshi ko. At dahil namo Jane kami, sumali kami sa mga theater org ng school namin. Long story short, ang akala namin na walk in the Jurassic Park pala. Ayun, kambing. Ayun, kambing. So let's move on. Over sila sa pagdirect, nakakala mo talaga sila si Maleficent na ninanakawan sara namin ng pakpaki. Umabot pa nga to sa point na 12 a.m. na, tsaka pa lang kami makaka-away from campus dahil sa mga rehearsals and everything nice. Which is nakakapagod kasi may 7 a.m. class pa ako at may mga kasama ako kinabukasan. Madalas pa nga ay makakailang takbo pa kami sa apat na palapag habang kinakanta namin yung mga songs sa play namin. Sabayan mo pa yung mga workout katulad ng mga planks, jumping jacks, at hindi mo mawala ang milk tea, burger, at saka fries. Pero real though pagod talaga siya Okay, gets. May mga pagkakataon pa nga na hindi na kami nakakapag-aral ng maayos. Nakala mo talaga hindi kami nagpa-join. Fast forward, British accent, naglalakad ako kasama ang beshirit kong medyo anemic na siya May asthma na, keki pa At ayun habang pauwi kami galing sa rehearsal, nag-rant kami about sa kapaguran namin ng keki kong friend. Bila siya nagsabi ng, kapag ako nagjimatay dito sabay tingin sa akin na parang mapinapahiwatig na code. Noong time na yun, matumawa na lang ako at binrush off yung sinabi niya na mag-move on. Bakit ba? Ako ba si Cristala? Dahil pagod na rin kasi ako nun at ito na ang twist term. So, naglalaro-laro sila. Okay. DJ Mag. Kinabukasan, habang tumatakbo kami sa rehearsal room, biglang may nagsabi sa likod ko ng, "Psst! Pasay!" Paglingon ko laking gulat ko, na nakabulagta na nga talaga yung beshi ko. At nag-sleeping beauty na sa sahig. Totoo pala talagang najimatay si Bessie. Kaya pala kanina pa suwi na siya at namumutlaman na parang bang nanyosok ang daliri niya sa karayon ng spinning wheel. Ayun, Sleeping Beauty. At syempre ako si Natoy tumakbo na ako sa mga direct namin at dahil nagsabi ng, Ate, Kimi, emergency, ganon. Pero habang ginagamot si Bessie sa ginagawa si Besh sa Gileda, bigla niya akong kinindatan with matching color smile, ito pala yung code na pinapahiwatig niya. Siya yung naging sacrifice kid para matapos na yung paghihirap namin. Pero ang ending, habang siya ang nagsisiting pretty sa Gileda, kami naman ay balik takbo na akala mo talaga siya si Aurora at kami ang lamang lupa. Napilit minumura sa mundong ibabaw habang siya over sa performance by Clifford M. Canoy at nagpupunas-punas siya kunwari ng iyak-iyak niya eto na, nagtatapos ang aking story. Sa mga naghahatol dyan ng once at totoo yan. Ito ang mga performances behind the scene during the show for your eyes only baka masisanti kami at tuluyang malubog sa laylayan tulad ng Sophie & Co. Empire mo. Yung mga backside part na naka-purple polo is beshirit ko at may laway sa Gileda, ako yon. So let's pa-reply na lang if you want sightseeing production ng bagong batch namin. Sagutan namin yung ticket pasama na lang na reply, yes, I thanks. Kasama na sa mga purchases ang show details. Ay talaga in-invite pa talaga ako
Anyway, thank you so much. Ganyan talaga, no? So, tuloy-tuloy niya na may pagod na part. You need to rest kapag medyo, alam niyo, nang ubus na kayo ng energy. Nakakaubos talaga ng energy. Pero, if you love what you're doing, you got it all. You go that, you go that, you go that. Diba? Anyway, thank you so much for sending your story. Ayun to, advice. Ano? Sino-sino ba yung Tristan na yan? Ano ba yan? Movie ba yan? Ano ba? Code ba? Anong code ba yan? Kala mo talaga. Sige ang trondian. Sige ang trondian sa Comsec. Anyway, thank you so much for sending your story. So, yeah, let's move on to our next story. Ang sakit, ang dito ko. Hindi ako nagtetinga. Ang sakit ng, natanggal yung wire. Natanggal yung wire ko, so ninil cutter ko para matanggal. Ang sakit! Okay. Ang next story category natin is Their Jerker is Alasha BL at ang kanyang titulo dito is Sumpa sa Cubao. October part. Ano yung October? Bakit? Parang may narinig na ako Sumpa sa Cubao. November part. Tapos yung buong taon. Ito nga natin, parang may narinig na akong ganun. Ngayon pa lang pala. Okay. Wala pa pala. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, Mima Sophie ang tanging influencer na namamansin ng mga egg-haters, na mga klose bang nyingit. Basta siya na di gaanong know sa mga vocabs mo. Newborn pa lang kasi ako sa mundo nyo. Bahala ka na mag-ayos ng story ko, ma. About ito sa ex-owa ko. Medyo matagal din yung relationship namin. Tumabot ng 3 years. LDR kami, ma. Taga-province kami pareho. Pa-compute na lang ang travel time at distance using formula neto, ma. Pinag-hydrogen pa talaga kayo, no? So, let's move on. Daming alam. Sabi niya dito, anyway, this year back, October last year, work pan ko yan, ma. O, di happy birthday. Share pa talaga eh. So, let's move on. Mabilinano ko talaga na isa. Kasi kasama dun sa story. Gets daw. Real daw. Ma, pinlano ko talaga na i-celebrate ang birthday ko kasama siya. Since nasa Cubao na siya that time, ma, reviewing for engineering board exam, and since from Bicol to Manila na lang ang travel ko, ginrab ko talaga ang opportunity para makasama siya sa special day ko. Fast forward, October 18, nakarating na ako sa Cubao, ma. October 20, pa naman ang birthday ko, pero gusto kong magkaroon kami ng mahabang love o'clock. Sulit naman yung pamasahe kong 1.5. Parang narinig ko na nga to, no? Diba? Real dough ba? Oo nga, Neche. Okay, gusto ko ng third jerker. Kailan pa ako third jerker? Okay. So we have... Huh?
Wait. Okay, so ayoko na may trigger warning. Medyo sakit sa puso. Ayoko na. Ay. Ano to? Anyway, ayoko na nga ng third jerker. Mamaya ko nang ayusin yung ang hirap gano'n ng third jerker kasi may mga trigger warning some of stories natin. So, ayoko tulog. Okay, anyway, sendan nyo na lang ako ng Mosan. Sige nga, kayo na lang bahala. Ano kanyari ba, ma? Pag may trigger warning kasi mabigat siya, so sa Spotify ko talaga siya or sa Notify or sa YT ko talaga siya nire-read. Ayun, kuto. Ano yun? Wait lang, ano? Tumong-tumong ko doon sa we used to be best buddies, but now we're not. Ba't naman sing? Sige, basahin na natin yan para makasleep na siya. Baka na mamaya, ano pa to The movie to Okay, so let's read this one. So this category is third jerker. So gagawin na natin third jerker. So yeah, let's move on with our next study in this category. Is the Chiku. It's a lush of family. It's a love. It's a lush BFF type. At ang kanyang tito-tito, we used to be best buddies, but now we're not. So anong gagawin? Let's read it. Sabi niya dito, shoutout sa naghihingalang Sofian ko, pero pilit lumalaban para sa kaban ng bayan. Ay, may lang Hayaan mo muna, pag nakabayad na ako kina Angel at Annie ng jutang ko, ay agad-agad akong order ng blush mo. Gusto mo, lahat pa ng shade me. Pati lip to lalap lipis mo, naka-pre-order na ako kahit hindi pa nare-release na October 10. So, October pa to na sen. Okay, sige. So, this is the sequel of The Lost Laptopero. Siya pala, yung ano. Okay, sige, let's read this one. Okay. Yun yung nawawala, sinisi siya sa pagkawala nung laptop ng friend niya. Okay, so medyo mahaba yung story niya na yon, pero we all know naman na hindi mo kasalanan yun. So let's move on.
Sabi niya dito, ang pinaka-inihintay ng lahat na akala mo talaga siya napapansin sa teleserye sa daming revelations, sa daming nga, di maubos. By the way, grabe pang babasyakin ng mga igilis yung niread mo yung story ko. Legit ito, ma. So let's move on. Masakit mas spam sa comment section ng Juan sa Norly at skip ang story ko pero dead man lang kasi hindi naman sila nagpapa-OA time sa'yo. Kwento ko ito dahil kung bakit kami nag-friendship over ni Angel, kung matatandaan mo. Okay, sinabi mo nga yun sa first story mo dahil nga sa laptop kaya kami nag-F-off. Kundi dahil pinahiya niya ako sa maraming tao. At sa anong totoong ugali niya, malay ko ma. Kung hindi mo pa mima na-read yung party ng The Lost Laptop pero, edi skip mo tong story na to at bumalik ka doon. Ang dami kasi no! Part 1, part 2 pa. Sobrang dami pa movie na to. Pinabalik pa ako na sa part 3. Pero we all gets naman kasi, binasa ko ata yung part 1 ng story niya. Ang dami kasi. Anyway, let's move on. Sige nga, baka babalikan namin. Okay, babalikan natin yung part 2. So, tapusin muna natin ito. Dito na kami sa padulo, no? So, let's move on. Sabi na dito, ma'am. Yung part na yun, Mima, basahin mo nang maintindihan ng mga egiters na Nordy at Wansa, yung bukang bibig, at saka mo ito i-read. Mel, di ba? Mel. March 2025, nung una niya akong pinahiya at may performance kami by Clifford M. Canang. So, ayun na nga, Mima, for context lang nga, group 1 ako at group 3 si Angel. At the time, magkaibang room ang pinapractice sa amin, ma. And fast forward, nung tatawagin na kami para mag-perform, eh, nagulat ako. Parang ganito. Kasi kami daw yung una magpa-perform, eh, pagkakatanda ko na pag-usapan ng buong klase last week before your presentation ay bunutan kung sino ang mauna. At ito na ang The Wizard, the Jemind. Pumasok na kami sa room at kinausap ko ang teacheraka namin with a beautiful intonation na bakit kami agad yung mauna magpa-perform napag-usapan pong bunutan. Pero grabe labanan yun ni Angel. Ilang years ding away nyo? Ilang months ding away nyo? Okay, so let's move on. Ma'am, pinipilit ni Angel na kami daw ang mauna. Bakit? Dahil group 1 kami? So, kung hindi pumayag at pinaglalaban ko ang rights ko at ang group members ko na unfair ang ginawang system, lalo na't wala noong nagdesisyon, sila na kami mauna mag-perform. Dahil stress ng ating tiyaraka namin ay he decided na group 3 ang una, followed by 2, and last kami mag-perform. At ito na ang kagimbal-gimbal na The Wizard, the Jemind. Hysterical si Angel at nagwawala siya. To the point na kami na ang nahihiya sa ginagawa niya kasi she act like a child in front of her professor at aligagana. Tapos sumisigaw-sigaw pa. Ito nang line na sabi niya, kaninong props to? Alisin niya yan. Hindi naman sa amin yan eh. Sabay palo sa blackboard. President York. Over naman sa script at naramdam ko galit President York. Galit ni Angel sa akin. Tingnan ko na masama mula ulo hanggang paa. Nakala mo siya nang papalit sa scanner ng QR code. Grabe Mima, first time ko siya makikitang gano'n dahil lang sa isang presentation na para bang hindi niya ako kaibigan ng time na yon. May hinaan ko nang kinausap yung prof namin at pinaglaban ng rights ko kasi unfair talaga. Kung ikaw tatanungin, ma, masama ba ako para sa ginawa ko? Siyempre, ano bang malay mo? Ewan ko, John! Ito pa isang twister, ma. Dejemon. Ma. Weeks after, nagkausap kami ni Angel. Eventually, nagkabati na din. Pero, di na i-detail kasi may i-spam na naman ako ng Wansa at Narly. Tapos gusto pa i-skip tong story ko. Ayaw niyo ba ng life lesson? Palibasa, puro kayo libido. Sige, umelde niya, guys. So, ito na nga, ma. Pinahiya niya ako. As in, sobrang lala neto, ma. Meeting the advance nilang mga ate mo, Angel, tumakbo bilang VP ng school. So, ang atake, nagpakilala bilang candidate, ganito, ganyan. Sabi niya, platforms niya and everything nice. At 45 minutes later, nakita ko si Angel sa second floor. At ito na ang another twister, ma. Sinugod ako ni Angel sa second floor at sinigaw-sigaw sa harapan ng mga tao. That's why, I was shocked that
time. Kasi 2 hakbang pa lang ginagawa niya para sa second floor. Ay bigla na siyang akong pinagsisigawan at pinagsabihan ng mga katagang maninira ng pamilya. Siniraan ko daw siya. Paladisyon daw ako and everything not nice. So nagtatanong kung bakit kami nag-end up sa ganong sitwasyon ay dahil sa meeting the advance nila Angel ay napasama ako kay Annie na pumunta sa workplace ng parents ni Angel para personal na kausapin kasi parang iba yung kutob ko sa last pag-uusap namin ni Angel dahil about sa agreement na 50-50 sa laptop at Mima ito na nga ang twist. So dahil yun sa nawawalang laptop kaya sila naggawayan. Parang nanakaw or gano'n yata. So let's move on. Sinabi ng mami ni Angel na hindi naman ako inobliga na palitan ng laptop na nawala bagkus naawa pa nga sa sitwasyon ko kasi kung bibili ako ng bagong laptop, para ko na rin binayaran ang buong second sem tuition fee ko. She also said na mahirap para sa akin yung since nalaman nila pag-aaral ako ng tita at lola ko, though grateful sila na napalitan, pero it doesn't mean na fino-force nila akong palitan yun. Sobra talaga ako nabigla sa nalaman ko, Mima, kasi pinagtaksilan niya ako sa partner, hindi niya pa akong i-guilt trip at samantalahin yung burden ko sa sarili ko pag iniisip yung way na mapalitan yung laptop na naiwala ko sa kanya. Right after that, bumalik na kami ni Annie sa school at doon na naganap yung pamamahiya niya sa akin. Tulad ng sinabi ko kanina kasi nalaman agad ni Angel na pumunta nga sa workplace yung parents niya. After niya akong talakan sa second floor, kinausap ko siya kung pwede namin pag-usapan dito ng private. Hindi yung nag-e-eksena siya sa harapan ng maraming tao kasi sobrang unprofessional ng ginagawa niya. Imagine na tumakbo ka pa bilang vice president of school, tapos after ng meeting the advance ay namahiya ka ng tao. Like, sinong student leader ang gagawa ng ganong eksena? Kidding aside, nag-usap kami ng masinsinan. Okay, KKK na yan, ma. Kidding aside, nag-usap kami ng masinsinan ni Angel at nag-open up sa kanya na bakit niya pa kailangan pagtakpan ng lahat na nangyari at ako pa ang ginawa niyang masama sa parents and other friends niya. I also said to her na isa siyang spoiled, manipulative, ungrateful kasi deserve niya na ganun at ganun siyang tao. So ayun, Mima, ayun na kinat-off ko siya, grabe pa mamahiya niya sa akin na talagang nakakakaba ng pagkatao. Nakakababa ng pagkatao at sa mga masasakit na salita ang binitawan niya sa akin. So 2 months kami hindi nag-usap ni Angel pero last July, she messaged me about sa payment ng laptop at ngayon Mima nagbabayad pa din ako unti-unti sa kanya at yung laptop na yung nagbibigay ng daan sa communication namin dalawa pero in a professional way na lang at hindi para ibalik yung friendship na nasira dahil sa ginawa niya. Nag-sorry naman si Angel pero di ganun ka-sincere but I don't care. Masaya naman na ako kasi I still have Annie and Ellie. Nakasal dun sa part na I was her first best friend nung college kami and turned out na biggest enemy na kami. Kung dati ay Blackpink kami, handshakes na lang, at bias ko pala si Rumi, ma. Selfie sana itong live lesson sa inyo. Igilos to choose your friends wisely. Asa matinding kagipitan at problema, doon mo makikita ko sino ang totoo sa'yo. So yun, tama nakikilikili ko. Nasa baba, for personal friendship photo namin, apat for your eyes only. Ako nga pala yung nakamusipal si Angel din na yung kasize. Abay, nang api pa talaga eh. Pinakagileda. Okay, so at least hindi na yung ganang magulo, like yung isiraan pa ng buhay, no? Okay na yung nagbabayad, but ano pa gusto niyang gawin? Ubusin yung lahat ng buhay mo, ganun? Grabe yung magre-revention. Anyway, hi! Ayun, Kutostra. Yeah, read na natin yan, no? Pero at least alam mo na yung tunay na friendship mo. Meron ka pa naman mga friendship na sabi mo nga kay Ellie and Annie. So, yun. Continue na lang yung friendship niya. Anyway, that's Hatol is BFF time. Okay, last story na yon. So, thank you so much for sending your story. So, yeah, BFF time ako. DJ Maid. Burger King Kid Feast for me. Pick one main and one side. Starts at 89 pesos only. Ayun, ads. Nang yun naman,
Akala ko matapang ka. Labas na nga ingil mo. Dahil pa ng banyo inaanay. Aalis ka ng bahay. Pagkatapos panyaruruta, babalik ka lang kay Yuri. Akala mo kung sino ka? Feeling matapang lang naman. Eh wala na bang ibubuga? Sabi nga ni Baris, ang tao mabarap, hindi kaya maglaba. Ang kaya ko lang ay mag-lip. So thank you so thank you so much for sending your song. That is a BFF time. Gaya ko lang ay mag-lip. Ganun yan. So, ibubuka yung bibig nyo. Ganon. So, anyway, katakot yun. Natakot yun, no? Okay, 1 hour din ako nag-live, ha? Grabe kayo, ha? Naamats ko talaga, eh. Iconic siya, ma. Mag-lip. Ganon. Gawin niyo nga. Please. Isa pa. Talaga na ganun pa. Nag-request pa talaga. Anyway, thank you so much, mga I love you ko for subaybay stra sa ating episode for tonight live. So, bukas naman may nyogok time pa. Ay, may event pala ako, may work pala ako tomorrow. Mag-live to love. Sige nga, gawin nyo nga. Ayun, upset. Utos na naman. Grabe, hindi man lang ako naka 1 million likes tonight. Grabe. Sama nyo naman. Late, hindi, nagpaalam kasi ako sa UC. Sabi ko, 10:30 ako maglalayo. Holiday pala bukas. Idil Fitir. May work ako bukas eh. Ano to, Malos? Pinapahid niya kanina. Oo nga, pinapahid ko to kayo sa ilong ako, diba? Anyway, isa pa, ma. Bukas na, pag maaga ako makauwi bukas. Kasi hanggang 6 PM natin yung event. Kung hindi ako mapapagod, okay? Yeah, eat mo barak. Wait na, sakit kasi na dito ko. Grabe na yung sugat-sugat na rin na yung dito ko sa gileda. Ayun. So, yeah. Good night, mga I love you ko. See you tomorrow if hindi ako mapagod tomorrow. DJ Mod, Amagold. Hindi nyo ako ginawang 1 million ngayon eh. Nakakainis eh. Nice. I was a gold. Ha? No, Jay. Ha? Amagold. Bye. Anong DIY? Dito DIY no? Kakaloka kayo. Bye! Kulang sa time ni Masobe. So, yeah, that's all. Dami na kayo may ganyang kilikili ko. Bye! Good night! Wala kang karapatang mapagod ni. Oo nga, nasa na kaya yung ano ko. Gusto ko talaga, kasi may mga works kasi. Kailangan ko rin kunin yung mga trabaho na yun. Siyempre, ano pambabayad ko sa akin? Buhay. Ang hirap-hirap mamuhay ngayon. So,
Alam mo na. Ayun, dagok time. Ayun, dinagok time. So, kailangan magtrabaho. Eh, wala namang tutulong sa akin as a single, as a, diba? Dagok time ko yun. Ayun, benta. Ganun lang. So, magpasensyahan nyo na. Pero I try to work for the Dagok timeline every night. Kasi masaya din naman ako, nagla-live ako. Kaya lang minsan napapagod talaga pag may work. Ganun lang. So, yeah. Thank you so much, of course, for keep supporting me. It's a big help kahit alam ko naman na paunti na yung mga e-gators ko. Pero, yeah, andyan pa rin naman kayo. Ayun, Anyway, thank you so much. More stories pa. So, you can send share your dog to @gmail.com for the Notify TikTok. So, magbabalik na yung version ng TikTok. Wait, ay ng Notify pala, tsaka YT Satellite sa pag-read ulit ng mga story nyo after this anniversary special. Kasi matatapos ko na, last upload ko na lang na isang EP pa for the guest. And magka-comeback na ako for the, yung regular. Regular, wala nang guest, wala nang budget. Siyempre may lalabs ako, te, pero alam mo naman, wala nang pamilya, te. Single, single body, married. Nagpakasal-sal ba kami? Ano nyo muna yung MLM marriage, ayun. Pa-approve muna. Pinabot pa ng 1M eh. Pamilya mo kami, ma. Bida na naman siya. I love bida mo na naman siya. Favorite ko na yan. Anyway, bye! I love you all. Good night. Mwah.